Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang tungkol dito kay Shiba Inu kung saan ay ang kanyang mga key metrics or ito yung mga indicators or signal na kailangan daw po nating tutukan sapagkat ito po ang siyang magbibigay sa atin ng mga sinyales patungo sa paakyat or patungo sa pagtaas ng presyo ni Shiba Inu. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, the amount of Shiba Inu held on crypto exchange platforms has dropped by 8 trillion since November, fueling talks of less selling pressure that can push SHIB prices. Yan, nakontentan po natin ito sa mga nakalipas na araw kung saan ay bumagsak daw po yung mga hawak ng mga crypto exchanges na mga Shiba Inu tokens. Yan, bumagsak po na po ng 8 trillion. Ayan, mula nag-umpisa pa yan noong buwan ng November. Kaya yan, kung nababawasan po yung mga supply ng Shiba Inu token sa mga crypto exchange ay nababawasan na rin po yung selling pressure nito. Kaya mukhang nagkakaroon po ng pagluluwag ang selling pressure at ang magiging resulta po nito ay mas magiging madali para sa presyo ni Shiba Inu para ito ay umangat. The price of SHIB has surged nearly 30% in the past month amid a broader crypto market resurgence and renewed interest in meme coins. At the same time, the amount of SHIB held on cryptocurrency exchanges has depleted, raising hopes that there will be less selling pressure on the tokens as the market recovery continues. Ayan na nga. Ayan, gaya na rin po ng sinabi natin kanina na yan na marami pong naglabas, marami pong mga whales na nag-withdraw ng kanilang mga Shiba Inu tokens sa mga malalaking mga crypto exchanges at ito po ay kanilang inilagay sa kanilang mga private at secured na mga wallets at nagpapakita lamang po yan ng sinyales na mukhang maglo-long term hold po sila. Kaya yan, dahil po dyan ay nabawasan yung selling pressure sa mga crypto exchanges at ayan, gaya ng aking sinabi kanina ay mas magiging madali ang pag-angat sa presyo ni Shiba Inu. According to data from Glassnode, as shared by popular data analyst Ali, over 8 trillion SHIB tokens, approximately $88 million, have been withdrawn from exchanges since November. At the start of the month, exchanges held around 168 trillion SHIB, approximately $1.8 billion, a supply that now stands at 160 trillion or equivalent of $1.7 billion. Kaya yan po, mula po yan, inilabas po yan ni Ginoong Ali Martinez. Yan, isa po siyang kilalang analyst at mula po yan sa datos ng Glassnode. Yan, nagpapakita lamang na talagang marami po talaga ang na-withdraw na amount ng Shiba Inu tokens palabas sa mga crypto exchanges. Ayan, ito po yung kanyang chart. Nakikita po natin dito. Ayan, yung exchange balance po, itong kulay pula, kulay red. At ito naman, price naman po yung itong kulay itim. Nakikita natin. Ayan, bumabagsak po yung kulay pula. Tapos tumataas yung presyo. And the cumulative amount of SHIB withdrawals evidently includes a recent 237 billion tokens or $2.3 million withdrawal from Binance by a new whale. Tron founder Justin Sun also recently withdrew 577 billion SHIB, approximately $6 million from the leading crypto exchange. Yan po yung mga nakalipas na mga withdrawal ng mga malalaking whales. Yan, ito yung bagong whales lamang. Ayan, inilabas po nila dito kay Binance. Ito yung bagong whale ay naglabas po ng 237 billion na Shiba Inu token. At si Ginoong Justin Sun naman, ang founder ng Tron, ay naglabas po ng nasa 577 billion na Shiba Inu tokens. Yan, ang laki po ng inilabas ni Ginoong Justin Sun. According to Sentiment, keep an eye on Shiba Inu as top wallets move away coins from exchanges. Kaya yan, bantayin daw po natin. Ayon kay Sentiment, bantayin daw po natin itong si Shiba Inu sapagkat mapapansin daw po natin na yung mga Shiba Inu tokens mula sa mga exchanges ay naglilipatan sa mga nangungunang mga wallets.
Ayan, altcoins are surging once again. Ayon po kay Sentiment, with ADA now above 0.65 cents and Sol amazing closing in to $100. But keep an eye on each SHIB, FIT, and DENT. These four assets are all seeing their top 10 respective exchange wallets move coins away from exchanges. Kaya yan na. Hindi lamang po si SHIB, kasama po rito si Ethereum, si FET at saka si DENT. Ito yung mga coins na talagang nililipat ng mga malalaking mga investors sa mga kilalang mga wallets. Ito po yung chart na ipinakita naman ni Sentiment dito. Nakikita po natin. Yung kulay red ay ito po yung ETH, yung SHIB naman itong kulay yellow, at yung FET ay itong kulay blue. Ayan, dark blue, at saka yung kulay green ay ito po yung DENT. Papakita po talaga na bumabagsak po sila. Ibig sabihin ay talagang outflow po ito. Ibig sabihin ay lumalabas po ito sa mga exchanges. Kung pag inflow naman, kung pag pumapasok ay tumataas naman po yung kanilang mga line charts. Lower selling pressure. The depleting SHIB supply on exchanges is typically considered evidence that investors are purchasing SHIB and withdrawing them into private wallets for long-term holding. In such a scenario, the cryptocurrency usually sees less selling pressure as there is less circulating supply to be traded on exchange. Kaya yan. Isa po itong patunay or evidence na yung mga malalaking investors ay bumibili sa mga kilalang mga exchanges katulad ni Binance. Yan, bumibili po sila ng mga Shiba Inu tokens at wini-withdraw po nila ito papunta sa kanilang mga private wallets at balak po nila ay i-hold ito ng long term or pangmatagalan. Kaya ayan yung mga natitira na lamang, kaya ang nangyayari dito yung mga natitirang mga cryptocurrencies ay nababawasan po ng selling pressure. At mas nagiging yung sa kanila ay dahil sa nababawasan po yung selling pressure, ay gaya ng aking sinabing kanina, ay mas nagiging madali na lamang po ang mga ito na umangat ang kanilang presyo. Conversely, a growth in the balance held by exchanges is considered bearish. It typically indicates that more investors are moving funds to these platforms where they are most likely to be liquidated. Kaya yan na nga. Yung kung pag marami kasing inflow or maraming pumapasok na funds sa mga exchanges, sabihin natin ay maraming mga whales ang nagpapasok ng kanilang Shiba Inu token sa mga exchanges, ang balak po ng mga ito ay syempre ang magbenta or mag-liquidate ng kanilang asset. Kaya dahil dyan ay magre-resulta po yan ng selling pressure. At syempre yan ang magdudulot para mahirapang umangat ang market price ni Shiba Inu. At kung hindi ito aakyat ay talagang babagsak pa ito. Meanwhile, it is worth noting that a fraction of SHIB is actively traded on decentralized exchanges, suggesting that not all tokens withdrawn from exchanges enter cold storage. For instance, Trader exchanged $1.2 million worth of SHIB on leading decentralized exchanges Uniswap and ShibaSwap. Kaya yan. Hindi naman daw po lahat ng mga Shiba Inu tokens ay galing sa mga centralized exchanges. Marami na rin po ang nanggagaling sa mga decentralized exchanges katulad ni Uniswap at saka ang ShibaSwap. And at the time of writing, SHIB is trading at 40 digits 1079, representing a 1% decline on the day. The second rank meme coin has a market cap of $6.3 billion following a mild market retracement over the weekend. Kaya yan. Yan po ulit ang babantayan natin raw dito na pinaka-importanting metric para dito kay Shiba Inu sa pag-angat nito. Ito po ay marami pong nababawasan po yung mga supply sa mga malalaking mga crypto exchanges. Bumibili po yung maraming mga investors ng Shiba Inu token at wini-withdraw po nila ito sa mga exchanges papunta sa kanilang mga secured at private wallets para itago ito ng long term. Dahil po dyan ay dahil sa nababawasan po yung mga supply sa mga exchanges, ay isa po itong bullish signal. Isa po itong indicator, isa po itong bullish metric para kay Shiba Inu at ito ay para umangat yung kanyang presyo. Mas magiging madali yung kanyang pag-angat dahil sa mababawasan na po yung selling pressure nito.
At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.